Hi, welcome to His Grace Christian Ministries. We hope that the Lord will touch your hearts today as you join us in worship and in hearing His Word. May you be blessed and refreshed as you experience His grace in your life today. God bless you. Right. So we move on to our series, yung God's Amazing Grace, and by the way, next week na nga pala yung anniversary natin, Parang hindi tayo na parang hindi natin namamalayan. Last Sunday of the month is next week, July 30. So we'll be celebrating our 7th anniversary. Now that's why I chose this series, God's Amazing Grace. And indeed, God is so good. Dito sa church na to, sabi nga namin, hindi na natin namalayan, nakaka-7 taon na pala tayo. Now, with all the challenges that the church has gone through, maraming mga bagay ang nangyari, may mga dumating, may mga nawala, but I believe the Lord's kingdom will continue to advance. At nagpapasalamat tayo sa pagkakataon ng binigay ng Panginoon na itong church na ito ay magamit ng Panginoon para isulong yung kanyang kaharian. Okay, so, and that is all by His grace. Kaya His Grace po yung pangalan natin. His Grace Christian Ministries. And so, just to review, yung mga pinag-usapan natin the previous weeks, natutunan natin that God's grace is more than forgiveness. Hindi lang po tayo pinatawad ng Panginoon. Hindi niya sinabing, pinapatawad na kita sa kasalanan mo, ngayon go your way, sin no more. Although sinabi ni Jesus yun, huwag ka nang magkasala muli. Pero nung tinapos ni Jesus yung kanyang mission dito sa lupa, sinabi niya, it is finished. Nung sinabi niya, it is finished, hindi lang po niya ibinigay sa atin yung kapatawaran, kundi yung kakayahan para makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. And I tell you, may mga nagsasabi, ang buhay Kristiyano ay mahirap. Pero sabi nung kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero I say, ang sinasabi ko, ang buhay Kristiyano ay imposibleng buhay. Why? Kasi ang requirement po ng Panginoon ay purity and holiness. Nothing more, nothing less. Ang gusto ng Diyos na ipamuhay natin ay yung buhay na may kabanalan. And it's impossible to do that, dahil tayo po ay makasalanan. And that's why ibinigyan tayo ng Diyos ng kanyang kagandahang loob or yung grace na tinatawag. By the way, nandito pala si Jane, Jane, palakpakan naman natin si Jane. It's first time. And kaya na special mention ko po siya kasi yan po yung kasama ko for the last 5 days. Yung team ng Population Commission. So siya po ay government internship program. Nasa government internship program siya. So kasama namin siya dun sa buong linggo na kami ay naglilibot sa mga barangay para magturo about katropa, yung kalalakihan ng tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. And as we did that, ang goal talaga noon is makaminister tayo sa mga pamilya. And I believe that the grace of God also works in those seminars that we've been doing. And our prayers that yung mga tao na nakarinig ay magkaroon ng realization. So kasama rin kasi binabanggit doon yung paglalagay ng Diyos bilang sentro ng pamilya. Okay? So, hindi lang po tayo pinatawad ng Diyos, kundi binigyan niya tayo ng kanyang kagandahang loob or yung grace niya para maipamuhay natin yung kanyang buhay na gusto niya ipamuhay natin. Okay? So, reality, hindi natin kaya yon, Hindi natin kaya maging banal. Kaya kinailangan ng Diyos na bumaba dito sa lupa. Kasi kung kaya natin maging banal, ay hindi na kailangan ng Diyos na bumaba rito. At ang requirement ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan daw ay kamatayan. Kaya si Jesus ang nagbayad sa ating kasalanan, yung penalty ng kasalanan natin. So it's more than forgiveness. Last week, we learned that the grace of God is more powerful than sin. Mas makapangyarihan kaysa sa kasalanan. At sinabi nga doon na the more na nagkakasala tayo, or the more na nahahayag ang kasalanan, the more din na bumubuhos yung kagandahang loob ng Diyos, the grace of God. Now, which does not mean na dahil mas marami yung kagandahang loob ng Diyos or yung grace ng Panginoon or biyaya ng Diyos, ay magkakasala na tayo ng paulit-ulit. Now, in fact, on the contrary, it's the opposite. Ang gusto ng Panginoon ay makalaya tayo dun sa kasalanan. Okay? Ang ibig lang sabihin noon ay
binibigay ng Diyos sa atin yung kanyang kagandahang loob upang tayo ay makabalik uli sa Kanya. Because left to ourselves, kapag tayo ay nagkasala, ang tendency natin ay makondemn. Pakiramdam natin hanggang doon na lang talaga tayo, nakakahiya nang bumalik sa Panginoon. And so, yung kagandahang loob ng Diyos, yun yung nagpapaalala sa atin, natanggap pa rin tayo ng Diyos. Lagi ko nga sinasabi, kahit ano pang ginawa mo, ikaw ay mahal pa rin ng Diyos. Kahit gaano karami yung kasalanan na ginawa mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya nga po, pinili niya na mamatay para sa ating mga kasalanan, para magkaroon tayo ng access pabalik sa Kanya. At matalikuran natin yung ating mga kasalanan. Okay, so more powerful than sin. Today, a promise to the humble. Okay, grace. The amazing grace of God is a promise to the humble. Okay? Pwede po bang tumayo tayo lahat as we read the Word of God today? Sa 1 Peter chapter 5, verses 5 to 7. Okay, so basahin ko po. Sabi po rito, likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Okay, let's bow down our heads and let's thank the Lord for His word. Father, we once again come to you today and thank you, Lord, for your word. Thank you, Father, that you are a promise-keeping God and that today, as we listen, Lord, we believe that you will speak to every one of us. By your Spirit, O Lord, we submit ourselves to you. We open our hearts, we open our minds, and we ask, O Lord, that you will just, Lord, guide us, lead us every step of the way to the accomplishment of your purpose in our lives, and that you may be glorified, Lord, and lifted up as we follow you, Lord, every step of the way. We honor you, God. We commit to you this time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, you can take your seats po. Thank you very much. So ito po ay sulat ni Pedro. Nung last time, nabanggit ko nga po na si Paul, halos higit sa kalahati nung New Testament, si Pablo ang sumulat. Kasi yung mga sulat niya sa iba-ibang churches. Okay, so from the book of Romans up to Philemon, si Pablo yon. And then, or up to Titus, Philemon. And then, ito po, si Pedro naman ang sumulat. And this is a letter written to the churches of Asia Minor, sabi rito. And this is actually a letter of instruction. Kaya as I mentioned before, na ang kadalasan ng mga sulat nitong mga apostles na to ay either instruction, a challenge, a rebuke, or correction. And which is, sa panahon natin ngayon, pwede natin tanggapin na gano'n, yung salita ng Diyos. Di ba, may mga pagkakataon na tayo ay mabibigyan ng instruction kung ano yung dapat nating gawin. May mga pagkakataon na yung mensahe ng Diyos ay nagcha-challenge sa atin. Excuse me po. Excuse me po. So, nabigla. Okay, so may mga pagkakataon na makokorek tayo sa salita ng Diyos. While you're listening, minsan sasabihin mo, alam ba ni Pastor yung dinadaanan ko? Bakit parang ako yata yung tinatamaan doon sa sinasabi niya? Hinahayag ko lang po kung ano yung sinasabi ng Bible. Okay, that's why there are times you will feel like parang ako yung tinatamaan doon sa sinasabi. So yung tama na yon, pwedeng instruction, pwedeng challenge sa'yo yon, pwedeng correction. Now, nasa sa'yo yung decision kung anong gagawin mo. And this one is also an instruction to the churches in Asia Minor. So, he counsels the elders about how to lead. So, binigyan niya ng instruction yung mga elders ng church kung paano mag-lead sa churches. And also, he includes how and why to live in humility. Kaya mapansin natin dito, ang pinaka-highlight ng message ng binasa natin is about humility. But then, we have to understand that with our humility, doon pumapasok yung grace ng Panginoon. Because in reality, kapag walang humility sa puso natin, hindi natin mararanasan yung grace ng Lord o yung biyaya ng Diyos. So, sabi rito, He instructs them to be subject to those
that are older in the faith. Para naman po ito sa mga kabataan, no, mas bata. No, not necessarily mga bata sa edad, but this can be people who are younger in their faith. Ano? So ang encouragement ni Peter dito ay mag-submit daw doon sa mga mas nakakatagal na or nakakatanda sa pananampalataya. And so, it was mentioned here that each one has to clothe themselves with humility. Because you have to understand, kagaya na sinasabi ko nga kanina, no, yung mga correction na yan, yung mga instructions na yan, kapag ka wala ang humility sa puso natin, hindi natin matatanggap. No, hindi natin masusunod. No? When you say you are humble, you submit yourself. Ano, kaya nga dito, kinausap ni Peter yung mga nakakatanda, at the same time, binigyan din niya ng attention yung mga nakakabata. And eventually, he says, you have to submit to the older people or submit to yourselves to one another. And it takes great humility para doon sa mga mas nakakatanda na mag-submit. Di ba? Lalo pa kung yung nakakabata ay may, merong punto. Okay? So these younger believers are to develop a teachable spirit and an attitude that demonstrate respect. Kaya mangyayari lang po yun kapag ka ang tao ay may kababaang loob. Alright. So, ano yung makikita natin dito na promise ng Panginoon? So, pag tinignan natin, sabi rito, number 1, God gives grace to the humble. Ang Diyos daw ang nagbibigay ng biyaya, okay, sa mga may kababaang loob. So, kaya basahin natin ulit. Sabi rito sa verse 5, likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility. Take note, sabi niya, clothe yourselves with humility. Tapos ang karugtong, all of you. All of you, lahat daw. Matanda ka man o bata ka, isuot mo yung kababaang loob. Ang itsura daw nito ay yung isang servant na nagsusuot ng apron para mag-serve. Yung word na clothe. When you clothe yourself with humility, it's like you're wearing something. So all of you with humility toward one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Okay? Basahin ko po yung Tagalog. Sabi rito, kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan. Pagpapakumbaba po kasi ang alam ko. Kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagkumbaba. So, makita ninyo, kapag raw mapagmataas or palalo, ay, sabi diyan? Sinasaway daw ng Diyos. Diba? Kasi, bakit? Kasi pagka proud ka, hindi mo kailangan ng tulong. Pagka proud ka, mapagmataas ka, dumadating ka sa punto hindi mo kailangan ng Diyos. And God will resist you. Talagang sasawayin ka ng Diyos kasi you're going to self-destruction. Kung gusto mo makarating doon sa, sabi nga, yung rurok ng tagumpay. Ano ba sa ibang pwedeng Tagalog word doon? Tuktok ng tagumpay. Mag-uumpisa ka daw doon sa pinakababa. In the same way, kung gusto mo makarating doon sa taas, doon ka muna sa unang baitang ng hagdanan. Di ba? And the thing is, habang umaakyat ka, you have to be careful. Because, you see, habang umaakyat ka, habang tumataas ka sa estado ng buhay mo, maaaring gumagapang dyan yung pride. Na hindi natin namamalayan. And pride is masasabi natin na matinding kasalanan. In fact, that was the sin of Satan. Pride. Gusto niyang palitan ang Diyos. Gusto niyang angkinin yung pagsamba na dapat para sa Diyos. And that's why God had to bring him down. Yun nga lang, pagbagsak niya, dito bumagsak sa lupa. Okay? And why is that? Ang punto doon, mayroong plano ang Diyos. And that's why some people, sisisihin pa ang Diyos, bakit ba binagsak ng Diyos si Satanas dito sa lupa? Tuloy, hirap na hirap tayo sa buhay natin. Di ba? Hirap na hirap ka na nga sa sarili mo, may manunukso pa sa'yo, may gagawa pa ng mga masasamang bagay sa'yo. Di ba? Masasabi natin, ang plano ng Diyos sa buhay natin ay napakaganda. Ngayon, dahil ang kalaban
Si Satanas ay kabaligtaran ng plano sa atin. So kung maganda ang plano ng Diyos, ang plano ni Satanas ay masama. No, kaya nga sabi ng Bible, di ba? Sabi ni Jesus, the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Wala po siyang magandang gagawin kahit kailan. No? And sabi nga, ang pinaka-ama ng kasinungalingan ay si Satanas. He is the father of lies. Kaya pag nagsalita raw siya, he is speaking his native language. Okay? Kasi walang sasabihing katotohanan ang dyablo sa atin. And so he will deceive us, no? At sisirain niya yung buhay natin, nanakawin niya yung kaligayahan natin, at pipilitin niya na mawala yung pananampalataya natin sa Diyos. And he does that in so many subtle ways. Kaya nga, sinasabi ko sa bawat isa sa atin, as I mentioned, no, habang umaakyat ka doon sa tagumpay or umaangat ka sa iyong buhay Kristiyano, nagmamature ka, you have to be very careful na baka mamaya hindi mo namamalayan nagtatanim na ang dyablo ng mga seeds or punla ng pagmamataas. Di ba? Kung minsan pumupunta sa ulo natin yung mga nalalaman natin. Pero ang gusto ng Panginoon, habang tayo ay tumataas, lalo tayo nagpapakumbaba. Ano pong problema niyo po dyan? Malamig? Okay, sige. Ang suggestion po namin, pagka-attend kayo at upo kayo dyan, magdala po kayo ng jacket. No, kasi hindi po natin pwedeng hinaan dahil pag hininaan natin, yung mga nandito naman, nandun yung maapektuhan. So, kaya magtago na lang po kayo sa lamig. Kung hindi ko alam paano nyo gagawin yan, tanggalin po ninyo yung balot ng upuan. Actually, kaya nakabalot po yung upuan, giniginaw din eh. Anyway, sige, sinasaway daw ng Diyos yung taong mapapride, yung mapagmataas. And sa totoo lang, sino ba sa atin dito ang gusto ng tao na mapagmataas? Di ba? Ayaw mong kausap yung isang taong mapagmataas. Di ba? Kasi sobrang taas ng tingin nila to the point na mas mababa na yung tingin nila sa ibang tao. Now, some people would say, ano ba naman masama sa proud ka? Well, kung proud ka sa ginawa mo, at sa'yo lang yon dahil na-accomplish mo, at hanggang doon lang yung pagiging proud mo, okay lang yon. Now, proud ka na yung anak mo ay may medalya sa kanyang moving up. Di ba? Proud ka na ikaw ay natapos mo yung iyong gagawin. Proud ka na na-accomplish mo yung goal mo for this year. Okay lang yon. Kaya lang pag nag-umpisa ka na mangmata ng kapwa mo, mag-umpisa ka na tumingin ng mas mababa sa ibang tao, yun ang hindi na maganda. Why? Because yung condition ng puso mo hindi na tama. Hindi mo na nire-recognize yung kakayahan din ng ibang tao. So ikaw na lang yung tama lagi. Yan yung mga pagmataas na tao ayaw tumanggap ng kamalian. Yan, yung mga ganyan. Samantalang yung tao mapagkumbaba, pinupuri mo na, inililipat pa yung papuri sa ibang tao. Ganun yung mga humble na tao. Diba? Hindi naman dito yung sinasabi na, oy, ang galing-galing mong kumanta. Oy, hindi ako yun. Si Lord yun. Hindi, magpasalamat ka. Okay? Magpasalamat ka pagka pinuri ka. At ibigay mo sa Panginoon yung kaluwalhatian. Yun yung ibig sabihin nun. Okay, so, the humble receive grace. And therefore, to receive grace means you receive all the help that you need. Yun daw yung ibig sabihin ng grace. Lahat ng kailangan mo na tulong, ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kahit hindi ka karapat-dapat. In fact, yung grace daw, hindi mo kailangang hanapin. Yung grace ay hindi mo kailangang pagtrabahuhan. Ito raw po ay kusang ibinibigay ng Diyos sa atin. Naalala ko yung isang kwento ng isang missionary. Nabasa ko lang din yung kwento na yun. Kumakatok siya dun sa bahay. Yung nandun sa loob ng bahay, ayaw buksan yung pinto. Ayaw buksan yung pinto. Tapos later on, na-discover nung misyonero na kaya pala ayaw buksan yung pinto, akala nung nasa loob, maniningil ng utang. Yung kumakatok. Di ba? Usually ganon, di ba? Pagka meron kang obligasyon, may kumakatok, parang lumulukso yung puso mo. Baka yan yung manininingil,
Lalo na yung ano, di ba? Yung mga sa kuryente dati, mayroong mga instances na mag-aaway kunwari doon sa loob. No, nagbabagsakan yung mga gamit. Tapos yung maniningil ng kuryente, aalis na lang. Kasi baka madamay siya doon sa away. Di ba? So, style. But anyway, doon sa story na yon, sabi ng babae, akala ko kasi maniningil. Sabi naman ng misyonero, hindi ako maniningil. In fact, magbibigay nga ako sa'yo. Ganun daw yung grace ng Panginoon. No, kumakatok ang Diyos sa atin, sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi para singilin tayo sa utang natin, kundi para bigyan tayo ng biyaya na alam niya na kailangan natin. No, kaya kung mapagmataas tayo, okay lang, sa iba na lang. Alok mo na lang sa iba yan. Di ba? Kasi nga, ang isang taong mapagmataas, walang pangangailangan. Ano? So, ang nakakatakot doon is yung akala mo hindi mo kailangan ng Diyos. Ano, in fact, yun nga, kagaya nung kinukwento ko, may mga tao na pilit tinatanggal ang Diyos sa buhay natin. No? Kapag binanggit mo ang Diyos, nagagalit sila. So may mga ganun tao. And paniwala nila walang Diyos. But you know what the Bible says? The Bible says, the fool says in his heart, there is no God. No? Tanging hangal lamang daw magsasabi na walang Diyos. Why? Kasi kahit saan ka tumingin, nandyan yung pruweba na mayroong Diyos. Ano? Tumingin ka sa makalikasan, tumingin ka sa mga bundok, pag kumikidlat, that is proof that there is God. Now, the fact na ikaw ay buhay, the fact na may pinapanganak, that is proof that there is a God. The fact na mayroong kaayusan dito sa ating mundo at sa universe, bakit hindi nagbabanggaan ng mga planeta? Sinasabi lagi, merong asteroid na malapit sa mundo, pero wala pang bumabagsak sa atin. Ilang pelikula na yun na ipalabas tungkol sa asteroid, pero wala pang asteroid talaga na bumagsak. No, may mga meteors na bumabagsak, pero isipin mo, wala tayo nababalitaan na nagreklamo na bumagsak yung meteor sa bahay nila. Wala tayong nabalitaan na natutulog na bagsakan ng meteor. Hindi ba? Doon lang sa donasyon nung pumunta kami last time, sabi ko, iba talaga si Lord. Sipin mo, bumagsak yung mangga. Pagbagsak ng mangga, doon sa tabi ni Ate Wilma bumagsak. Doon sa upuan. Pagbagsak sa upuan, basag yung upuan. Imagine ko kung ulo ni Ate Wilma yun, ano kaya nangyari sa atin. Yeah, may bumagsak doon. Tapos maya-maya, nag-uusap kami, may bumagsak uling mangga doon sa gitna. Sabi ko, Lord, para kaming nakapayong dito. So bumabagsak yung mga mangga, pero walang tinatamaan sa amin. And we thank the Lord for that. Pag nagba-Bible study, hindi umuulan. Ilang beses yun, nagmamadali kami, tapusin na natin at dumidilim na. Although merong isang beses na talagang natuluyan, bumagsak talaga yung ulan. Pero nakakatuwa, pag bagsak ng ulan, meron kaming nalipatan kaagad na lugar. And ang lakas-lakas ng ulan, pero ang saya-saya ng discussion. And that is the grace of God over us. And we recognize na yung kamay ng Panginoon ay nandun habang ginagawa natin to. So sabi nga rito, you only receive as much grace as the humility you possess. Kung gaano ka ka-humble, ganun din katindi yung grace ng Panginoon sa'yo. The more na nagpapakumbaba ka, the more na binubuhos ng Panginoon yung grace niya sa'yo. So, sabi rin dito, God resists the proud but gives grace to the humble. So if we want to live in God's grace, which is alam natin yung grace ng Panginoon ay tinatawag na unmerited favor. Binigyan ka ng pabor dahil na hindi mo pinaghirapan. Binigyan ka ng pabor na hindi mo hiningi, hindi ka nagmakaawa, kundi ibinigay ng kusa sa'yo. In fact, tinawag nga siyang regalo. And so, then we must lay aside. Kailangan daw isa-isang tabi natin yung ating pride. So, again, okay lang maging proud ka doon sa mga bagay na na-accomplish mo, mga bagay na kung ano man, But, ang iiwasan natin ay yung magmataas tayo sa ibang tao. To the point na ang tingin natin sa kanila ay walang halaga. Insignificant. Because in reality, lahat tayo gusto natin ng significance. Okay? And that is why, eto sabi rito ni Spurgeon,
Charles Spurgeon. Sabi niya, if you're willing to be nothing, God will make something of you. The way to the top of the ladder is to begin at the lowest round. O, ito yung sinasabi ko kanina. Now, in fact, in the church of God, the way up is to go down. But he that is ambitious to be at the top will find himself before long at the bottom. No, ito yung mga nagmamataas, na bumabagsak. Kaya nga mag-iingat tayo kasi ang mga bumabagsak, yung mga nasa taas. Di ba? Pag ikaw ay nagpapakumbaba, itinataas ka ng Diyos. Pero, mag-ingat ka pa rin. Kasi habang tumataas ka, ang tendency mo na dyan, babagsak ka. Di ba? So, the law of gravity, sabi nga, ang mga tumataas, bumabagsak. That's the law of gravity. But the thing is, when it comes to God, pag humble ka, no, bibigyan ka niya ng grace. Pero mag-ingat ka habang umaangat ka na yung mga nalalaman, yung mga natututunan ay maakyat, pumapasok sa ating mga isip. No, so, ang isang taong humble daw ay, sabi ito, the humble person does not look for recognition, no, of their accomplishments. So they give the credit to God and they seek God's glory, not their own. So, how I wish makanta uli natin dito yung song na walang hanggang wagas na pagsambang wagas. No, kasi gustong-gusto ko yung song na yun, lalo na yung part na nagsasabi na yung kaluwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. I realize that na yung saysay nitong buhay na to ay doon sa kung saan naluluwalhati ang Diyos. So, yung iniisip mo, naluluwalhati ba ang Diyos diyan? Sa mga relationships mo, relationship mo sa pamilya, relationship mo sa mga anak, sa asawa, naluluwalhati ba ang Diyos diyan? 'Di ba? Sa pag-handle mo ng mga sitwasyon sa buhay, may mga nakaka-offend sa iyo, may mga bagay na hindi ka magugustuhan. How do you respond to that? Naluluwalhati ba ang Diyos sa mga bagay sa buhay mo? No, in fact, doon pa lang sa iniisip natin, ang tanong, naluluwalhati na ba ang Diyos diyan? Ano ang iniisip mo ngayon? Okay, I hope hindi hamburger ang tingin nyo sa akin ngayon. Baka yung iba sa inyo kasi nagugutom na. Okay? So, let's look at number 2. God exalts the humble. And as I was saying, tayo gusto natin ng significance na yung kahalagahan natin dito sa mundo. And as I was saying also, dun sa awit na yon, yung kahalagahan natin o yung saysay ng buhay natin, nandoon sa kaluwalhatian ng Diyos. And that is why when we humble ourselves, naluluwalhati ang Diyos doon sa ating pamumuhay. Okay? Kaya doon sa verse 6, sabi ito, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. Ang Diyos ang magtataas sa'yo. Kaysa yung ikaw ang nagtataas sa sarili mo. No? Pag tinataas mo yung sarili mo, babagsak ka. Pero kung ang Diyos ang nagtataas sa'yo, nandun lagi yung grace niya. No? And yung grace na yon will keep you humble. Alright. Ito po yung Tagalog version. Sabi niya, kaya nga magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. So, yung letter na ito na ina-address ni Peter ay may kinalaman doon sa leadership ng church. Now, wherein sinabihan niya yung mga matatanda, na this is how you should lead. And sinabihan din niya na yung itong mga nakakabata, mag-submit kayo. Pero, bigla niyang sinabi, mag-submit kayo sa isa't isa. Mag-humble kayo sa isa't isa. Matanda ka man o bata ka, kailangan ikaw ay humble. Now, we see here, sabi nga rito, yung sinabi niya na kayo ay magpakumbaba sa, ano sinabi niyan? Kayo sa ilalim na makapangyarihang kamay ng Diyos. Kasi sabi nga natin, yung pride, kapag may pride ka, hirap kang magpasakop. Hirap kang magpasa ilalim. No? And what Peter was saying here is that hindi naman daw talaga tayo nagpapasakop or nagpapasa ilalim doon sa authority na nakikita natin. Kundi nagpapasa ilalim tayo doon sa makapangyarihang kamay ng Diyos or under the authority of God. And that is why lagi natin maririnig sa mag-asawa, di ba? Sabihin ng lalaki, nakasulat, nasusulat. Di ba?
Ano sabi ron? Nasusulat na ang mga babae ay dapat magpapasakop sa lalaki. Di ba? Gaganti naman yung babae. Oo, sinabi nga magpasakop ako, pero sinabi naman sa iyo ng Diyos, mahalin mo ako. Di ba? Kasi yung kasunod nun, mga lalaki, mahalin ninyo yung inyong asawa na katulad ng pagmamahal ni Jesus. In reality, pag sinunod mo yung utos na yon para sa lalaki at sa babae, ikaw ay nagpapasailalim dun sa kapangyarihan ng Diyos. Why? Kasi yung utos na yun galing sa Diyos. Kaya yung iba sabihin, paano ako magpapasakop dyan? Ganito yan. Ito nga, paulit-ulit, di ba, Ma'am Jane, sa ating katropa. Nadadaanan lagi yon, yung sinasabi na, paano naman ako magsasubmit dyan? Paano ko naman re-respeto yan? Hindi naman ka-respeto. Di ba? Sasabihin ng mga babae yon. Tapos ito naman lalaki, sasabihin niya, paano ko naman mamahalin yan? Walang respeto. So ano mangyayari sa inyong dalawa ngayon? Walang respeto, hindi ko mamahalin. Hindi mo ako minamahal, wala akong respeto sa'yo. Kung tawagin ngayon ay crazy cycle. And so you see, para mabasag mo yung crazy cycle na yon, magpailalim ka doon sa kapangyarihan ng Diyos. Why? Kasi sinabi ng Diyos, magpasakop ka sa asawa mo. And one way para ma-express mo yung pagpapasakop mo is you respect him. Kahit hindi ka respeto. Why? Kasi yung grace ng Lord yung papasok. Yung grace ng Lord yung dadaloy sa'yo para kayanin mo. Kasi yung misis ko, sabi niya, gumana yung misis ko eh. Hindi po ito pinagpipilitan ng Diyos sa atin. Pero the moment na sinunod mo, nagpasakop ka dun sa sinasabi ng Diyos sa'yo, what happens is, dun nga dumadalo yung kanyang kapangyarihan, and what happens is, kinakaya mo, at ang resulta, yung taong ayaw mong irespeto dahil hindi ka respeto, makakaisip ngayon yan. Di ba? Grabe naman. Nakakahiya naman ako. Ganito na yung ugali ko, tapos yung misis ko, nire-respeto ako. Grabe naman, ganito yung ugali ko, pero yung misis ko, sinasabihan yung mga anak ko, irespeto nyo yan, tatay nyo yan. Kahit gaganyan-ganyan yan. Ganyan talaga yan. Pero irespeto nyo pa rin. Di ba? I tell you, the moment na binrake mo yon, binrake mo yung pride mo, ayaw mo kumahalin hindi kita re-respetohin. Pride yun Di ba? Pero yung pagpakumbaba, kahit hindi mo ako, sa lalaki naman, kahit hindi mo ako nire-respeto, mamahalin kita. Nga sabi ko nga doon sa katropa kahit hindi mo ako nire-respeto, kompleto pa rin ang sahod. Bibigay ko sa'yo. May bonus pa, may kasamang flowers pa yan. Di ba? And what happens is, pag ginagawa mo yun, ina-acknowledge mo na yung kalooban ng Diyos, yung dapat mauna, hindi yung kalooban mo. And therefore, God exalts you. Nag-uumpisa ang Diyos na, eventually, yung asawa mo rin makikita, dati hindi ka respeto to, pero ngayon, di ba, umaangat na siya. And as a result of that, nararamdaman mo ngayon yung pag-ibig ng asawa mo. So, that's for the married people. But how about all the rest? How are you going to apply this? Yung pagpapakumbaba. Sa opisina ninyo, minsan nangyayari yan, sa kagustuhan na umangat doon sa posisyon. Tatapak ng ibang tao or gagamit ng mga tao sa paligid para umangat doon sa posisyon. And you see, hindi ka lugod-lugod sa Diyos yung mga bagay na gano'n Minsan may mga tao gagawan ng issue, yung isang tao. Which is talamak yan, kahit saan mo tignan, kahit sa politika, di ba? Pagka panahon ng election or mga kampanya, di ba? May mga nagkakampanya na, ito ako, ganito, ganyan, lahat ng magaganda. Pero yung kalaban, ilalabas lahat ng pangit doon sa kalaban. Di ba? And hindi po yun yung sistema ng Diyos. Ang sistema ng Diyos ay the more na nagpapakumbaba ka, the more na itinataas ka niya. And so, kung pipiliin mo na irespeto yung asawa mo na yan, itataas ka ng Diyos. In fact, nalulugod ang Diyos sa'yo. Nangingiti ang Diyos sa'yo kapag ka pinipili mong sumunod sa Kanya. Some people would say, hindi ako makakapayag. Ganito ginawa niyan sa akin Di ba? Unforgiveness. Pero kung sasabihin mo na,
Sige, sige po, Panginoon, kahit nasaktan po ako, dahil sinabi mo, gagawin ko. Yeah? I will always remember that scripture, no, na kung saan nangingisda si na Pedro. Kasi doon sa sinabi ni Pedro, Panginoon, magdamag na po kaming nangingisda, pero wala kaming nahuli. Kung tutusin mo, merong bahid ng pride yun eh. Ano, kung iisipin lang natin, ano, kung idadissect mo maigi. Why? It's just like telling Jesus, unang-una, ikaw ay guro, ako ay mangingisda. Mas may alam ako sa pangingisda. Pwedeng ganon eh. Kaya sinabi ni Pedro, magdamag na kaming nangisda pero wala kaming nahuli. That can be pride. Na parang sinasabi ni Pedro doon, wag mo na kaming turuan. Kasi wala nga eh. But then, may bawi eh. And dun sa bawi na yun, dun mo makikita yung humility. Why? Kasi dinugtungan ni Pedro ng, but because you said so, dahil sinabi mo, gagawin ko. How many of us here can say that to the Lord? God, dahil sinabi mo, gagawin ko. Lord, masakit sa akin eh. Agrabyado ako dun eh. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. How many of us can say that to the Lord? Okay, pag-isipan po ninyo maigi. Ano, kasi this is between you and God. Hindi ko po ipipilit sa inyo ito. Kaya lang, every time na mababanggit ko ito at ayaw niyong tanggapin, tatamaan kayo ng tatamaan. Di ba? Kaya minsan, kailangan desisyonan mo yung isang bagay para maputol na siya. Di ba? In fact, yung itatagal ng agony mo sa isang sitwasyon ay nakasalalay sa'yo. It's just a matter of your decision. Minsan, kailangan lang lumapit ka sa Lord eh. Gusto lang ng Diyos lumapit ka. Ang tagal-tagal mo na dyan sa problema na yan, ang gusto lang ng Diyos lumapit ka sa Kanya. And at the moment na lumapit ka, tumawag ka, doon mag-uumpisang gumalaw yung grace ng Lord sa buhay mo. No, ano yung grace ng Lord? Pwedeng bigyan ka ng Lord ng talino. Pwedeng buksan ng Diyos yung mata mo at makita mo yung kung ano yung dapat mong gawin. Yeah, pwedeng buksan ng Diyos yung tenga mo at maintindihan mo kung ano yung talaga sinasabi sa'yo. Di ba? Kasi kadalasan, sarado yung tenga natin pag punong-puno tayo ng sarili natin. When we are so full of ourselves. In fact, pride is selfish. Pride is self-centered. Whereas humility is other-centered. Ano? Kaya itinataas ka ng Diyos kasi iba yung tinitingnan mo eh. No, itinataas mo yung ibang tao. Pag tinataas mo yung ibang tao, itataas ka rin ng Diyos. In fact, ganun nga sa promotion eh, sa trabaho. Di ba? Imbis nagagalit ka sa boss mo, suportahan mo ng suportahan. Huwag naman sip-sip. Okay? Kasi baka may sabihin, okay, ka lang sumusuporta kasi gusto mo, ikaw ang papalit sa akin eh. Pero natural yun, di ba? Pag ikaw yung very cooperative, supportive, ang mangyayari dyan, pag naangat yung iyong boss, ikaw ang pipiliin niya. Ikaw ang papalit sa kanya. Okay? And so that's what happens. So, will you decide today? Sasabihin mo ba sa Panginoon na dahil sinabi mo, Lord, gagawin ko? Okay. Sige po, palapakan natin ng Lord yan. Ito, lastly, in humility, you can cast your cares on Him. He cares for you. No, that's because He cares for you. Ang sarap isipin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Ano? Tapos na ba mag-practice yung mga bata natin? Mukhang nandyan na sila, no? Okay. Sabi rito sa 1 Peter 5:7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Sa ibang version, casting all your cares upon Him for He cares for you. Sa Tagalog, sabi niya rito, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisaan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. So, kaya sabi ko nga, ang sarap isipin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Hindi siya galit. Ano, meron nga tayong kanta rito na, di ba, yung Diyos ka sa amin. So, when you sing that song, dinideclare mo na ang Diyos ay kakampi mo. No, hindi siya galit sa'yo. Okay? And that's why here we can see na, God gives grace to the humble, and what happens is that humility allows us to know how unable we are to do any good deed apart from God. Ibig sabihin, pagka raw ikaw ay humble,
nare-realize mo kung gaano ka kahina, gaano ka kawalang abilidad para gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. And that's why the result of that is to submit yourself to Him. And you know what? This is the best part. Kapag ka ina-acknowledge mo na hindi mo na kaya, the more naman na makita mo doon na napakabuti ng Diyos. Okay, ano po ba yung ginagawa natin pagka hindi mo na kaya ang isang bagay? Pag hirap na hirap ka na, suko na dapat, di ba? Pero yung iba, reklamo ng reklamo. Di ba? Bigat-bigat naman ito. Tapos pati walang kinalaman na pagalitan. Ano? Bakit ba ang init ng ulo nun? Well, as believers, ang default po natin is surrender. Now, we surrender. And again, the good news is when you surrender to the Lord, hindi po salubong ang kilay niya, natitingin sa iyo, ano na naman ang problema mo? Ano? But when God looks at us, He will what? He will open His arms to receive us. So it helps us to submit to Him and pursue a holy life. Yun po yung nangyayari kapag tayo ay nag-humble before God. And therefore, sabi nga, this is a great encouragement for us. You know why? Because anytime you want to approach God, pwede mong i-approach ang Panginoon. Pwede kang lumapit sa Kanya. Sabi nga ng Hebrews, di ba, let us approach the throne of grace. Approach the throne of grace and you will find mercy. So yun po yung nangyayari doon. And so, as we think upon these things, sabi ito, the Lord tells us to take all of our anxieties and lay it all down to Him. Yun po yung invitation ng Panginoon sa atin. And the good thing is that what you will find out is that God will, hindi po pinapangako dito na i-fix ng Panginoon yung mga problema natin. But God is promising us that He will be with us to carry it with us or to carry it for us. No, parang yung di ba, yung what you call that, yung footprints in the sand. Sabi doon sa kanta na yun kung kailan naman ang laki ng problema ko, saka nawawala ang Diyos. Kasi isang footprint na lang yung nakikita doon, isang bakas na lang ng mga paa, isang set na lang ng bakas ng mga paa nakita ko doon. No, pero anong sabi ng Diyos doon sa kanta na yun? Sa pinakamababang parte ng buhay mo, sa pinakamahirap at sa pinakamabigat na problema mo, yun yung mga panahon na binuhat kita. Kaya iisa na lang yung set of footprints na nandyan. Ang sarap isipin, binubuhat ka ni Lord. Kasama yung mga bigat mo. So that's what it means to carry you. No, alam ng Diyos, malulunod ka na dun sa problema mo. And therefore, He is willing to carry you through. And you see, it's no use. No, it's no use leaning on your own understanding. Nasabi ng Proverbs 3 verse 5, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways, acknowledge Him. Wala yan sa natin, sa PowerPoint. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Gagabayan ka pa ng Panginoon. Pag nagtiwala ka sa Kanya. At hindi ka lang niya gagabayan. Pagka sobrang hirap na, bubuhatin ka na niya. Amen? So let us choose to be humble before God and let the grace of God flow over our lives today. So ang tanong ko sa iyo ngayon, ano yung bagay na kailangan isuko mo sa Panginoon? Ano yung bagay na sasabihin mo sa Panginoon? Lord, mahirap pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Anong sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon? Let's all stand up as we pray. And we will be moving to the graduation of our kids. Sige po. Let's bow down our heads and let us pray. O Lord God, our Father in heaven, God, we commit to you ourselves and we pray right now, God, that as we have heard this message today, we thank you, Lord. We honor you. Thank you, Lord, that you pour out your grace to those who are humbling themselves. You give grace to us, Lord, as we recognize our need for you. Salamat, Panginoon, na kahit pa
napakabigat ng aming mga dinadanas sa buhay. Hinayaan mo itong mga bagay na to upang kami ay magpakumbaba. And I pray right now for every one of us, Lord, na umaamin na nangangailangan ng iyong tulong. Naniniwala ako, Panginoon, na ibubuhos mo ang iyong kagandahang loob at ipaparamdam sa kanila, Panginoon, yung iyong kabutihan at gagabayan mo sila, Panginoon, upang kanilang masolusyonan kung ano man ang kanilang mga problema, kung ano man ang kanilang mga kabigatan. Ikaw ang magbibigay ng kagaanan sa kanila. At naniniwala ako, Panginoon, na patuloy mong ibinubuhos ang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya po, hinihiling namin, Panginoon, na sa aming pagsuko sa iyo, God, sa lahat ng narito ngayon na sumusuko at sinasabing ang iyong kalooban ang matupad sa kanilang buhay, hinihiling ko po, Panginoon, na patunayan mo po sa kanila ang iyong katapatan at hinihiling ko rin po, Panginoon, na mabuksan ang kanilang mga mata at ang kanilang pandinig upang kanilang makita at marinig kung ano po ang iyong kalooban para sa kanila, kung saan mo sila ginagabayan, ay makita mo, Panginoon, na sila rin ay tapat na sumusunod sa iyo at makita nila, Panginoon, kung saan mo sila dadalhin. Dahil alam po namin, Panginoon, na kung ano ang iyong kalooban, siguradong ito ay mabuti para sa amin, O God. Kaya po, isinusuko namin sa iyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Experience the impact of reaching out, touching people's lives with His Grace Christian Ministries. To sow into our mission and support our outreach, visit our website and donate today at hisgrace.org.ph/donate.